Hi guys, kumusta po kayong lahat? So yan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay? So yan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. Hindi pa rin ako tumatanggap guys ng private reading. Actually, gorgy pa ako sa gamot and ayan, nahiwa na yung leg ko, natanggal na yung kung ano man yung dapat tanggalin dito. Yes, wala naman guys naging epekto sa pagsasalita ko, nakakapagsalita naman ako. And pwede naman daw ako magsalita, sabi ni Doc. Okay, so alam nyo guys yung general anesthesia, grabe, ganun yung ginawa sa akin, no? Binubuhan ako. Buti na lang tulog ako, kaya hindi ko siya naramdaman. Kaya kayo guys, iwasan nyo magkasakit. Naku, napakagastos, napakahirap, napakasakit. Ganon, lahat ang mararanasan nyo. Kaya iwasan nyo guys ang magkasakit. Mas mahalin nyo yung sarili nyo. Kung kaya nyo mahalin yung person nyo, mas mahalin nyo yung sarili nyo. Okay, so by the way, tignan natin guys, kanina ba tong love reading? Okay. Ayan. Ipapakita ko pala muna sa inyo guys yung nangyari. Ayan. Ayan, hiniwaan ako sa leeg. Nilagyan ako ng tubo. Namamaga yung baba ko. Kasi nga tinubuhan ako guys sa leeg. Buti na lang hindi ko siya alam, no? Ang alam ko lang, i-inject lang siya sa dextrose ko. Yun lang ang alam ko. Buti na lang nalaman ko tapos na. Tapos na yung ginawa sa akin. And nagising ako, nandun na ako sa recovery room. Sobrang sakit ng lalamunan ko. That time, tapos groggy ako. Ganon. Okay, so by the way, balik tayo sa topic. Kanina ba itong love reading? Kanina ba itong love reading? Meron tayong readiness. Oh, meron ditong someone na parang hinahanda niya yung sarili niya. Parang inaayos niya rin yung sarili niya. Siguro para kung sakali na i-go ka niya, is wala kang masasabi sa kanya kasi inaayos niya na yung sarili niya eh. May nakikita ko dito guys, ay preparation. Feeling ko itong taong to, mayroon siyang disiplinang ginagawa sa sarili niya. Baka nag-exercise, nagpapapogi, nagpapaganda. Bago siya guys go sa inyo, gusto niya na kung haharap siya sa inyo is parang decente. Parang ganon. Or kung sakaling humarap siya sa inyo is parang maayos. Maayos yung hanap buhay niya, maayos siyang tao, and wala kayong masasabi sa kanya. Kundi parang may nagbago sa kanya. Okay? So, pasensya na guys sa pagsasalita ko, medyo mahina. Medyo kinokontrol ko pa kasi may tahi. Diba? Okay, so by the way, tingnan natin. Kanina po itong love reading. Actually, parang 2 days din akong nawala, guys. Ayan. Kanina ba itong love reading? Meron tayong illness. Oh. Itong person na to, nasaktan ka nito. Nakikita ko sa iyo, guys, siya yung naging kahinaan mo. Sinaktan ka nito ni person mo. Nahihirapan ka ngayon natanggapin yung mga ginawa niya sa inyo kasi masakit eh. Literal na hindi lang puso mo yung nasaktan. Pili ko nagkasakit ka pa, pwedeng anxiety, pwedeng stress sa mga ginawa niya sa inyo. Okay? Sobrang grabe yung impact na naramdaman mo dito sa connection na to. Parang hirap kang mag-recover ngayon. Ayan, may mga nagkakasakit, so parang feeling mo na hindi ka man lang sinusuportahan itong person mo. Hindi ka man lang niya iniingatan, hindi ka man lang niya inaalagaan. Ganun yung nakikita kong nararamdaman mo dyan sa taong yan. Tingnan pa natin. Kanina po itong love reading. Okay, so meron tayong family, band, home, background. So, may nakikita ko guys na nagsettle na kayo na itong taong to. Kumbaga, nangarap na kayo na magkakasama habang buhay.
Nangarap na kayo na kayo na talaga yung ikakasal, bubuo ng pamilya, masayang pamilya. Ang dami nyo ng pinangarap, ang dami nyo ng plano sana sa future. Yung nakikita ko lang dito guys, pwedeng hindi lang siya natuloy. Pwedeng nagkaroon lang ng delay or cancellation. Ayan may nag-self-love, may umatras. Okay, may umatras, then nagnilay-nilay or parang nandun sa point na parang sinasabi sa akin dito na hindi pa talaga naging handa si person. Okay? Kasi parang nagnilay-nilay muna siya eh. Hindi niya muna parang paano ba? Hindi niya muna kayang ipurso ka. Yun yung nakikita ko sa kanya. And especially parang paano ba tawag dito? Parang nawala siya. Nagtago, sumuko. Okay? Nagbago yung isip, tas bigla kang ginost. Ganun yung nakikita ko sa kanya. Then ngayon, ang laking abala. Ang laking perwisyo nung ginawa sa inyo nitong taong to. Okay, so yung pinapakita sa akin dito, willing naman siya na maayos. Ayusin ulit. Yun nga, mukhang hinahanda niya yung sarili niya. Grabe yung problema ang ginawa niya sa inyo, kay Hiyan, hindi lang sa pamilya mo, kundi sa mga kaibigan mo. Sobra, kasi pinaglaban mo siya. Tapos parang pinamukha sa inyo nitong taong to na mali yung desisyon na ginawa mo. Mali na parang pinili mo siya, mali na pinaglaban mo siya. Okay? Parang dumating ka sa point na iniwasan mo yung mga friends mo, iniwasan mo yung pamilya mo, kasi siya yung mas pinili mo. Siya yung pinaniwalaan mo. Ganon. Ganon yung nakikita ko dyan. Okay? Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong profession, expertise, omniscience, and talent. Ayan, talented naman pala si person. So, I think kung may mga pinanghihinayangan ka rito, is yung pagiging madiskarte ng person mo, pagiging maalaga, yung kung paano kanya inaasikaso. Kaya, nangulila ka rin eh. Ayun, loneliness. Nangulila ka rin kasi, grabe siya eh. Grabe siya sa pag-aalaga, grabe sa pag-effort. Parang, ang dating sa akin dito, hindi mo na to pwedeng hanapin sa iba. Okay, iba tong taong to. Iba yung pag-aalagang ginawa niya sa inyo. Iba yung pagmamahal na parang ginawa niya sa inyo. Okay, tingnan natin. So, yung mga panghihinayang ka. Nakikita ko naman dito guys, itong taong to, hinahanda niya yung sarili niya eh. May reconciliation dito, pero nasa inyo yan. Kung tatanggapin mo, or pwede naman guys na kayo naman talaga, jowa mo naman talaga to, pero nawalan na kayo ng communication or hindi lang nag-usap. Mas madalas na hindi niyo pag-usapan yung problema kaysa pag-usapan. Okay? Tignan pa natin. Tignan na po itong love reading. Okay. Meron tayong good news, encouragement, and miracle surprise. Meron daw magandang balitang paparating. Oh. Alam nyo guys, itong taong to, yung ending na nangyari or yung paglayong ginawa niya guys, merong magandang idinulot sa inyo. Okay? Especially, pwedeng naging maganda yung buhay mo, naging maganda yung kapalaran mo nung umalis siya. Baka kasi siya yung naging blockages kung bakit hindi pumapasok yung swerte sa inyo. Okay, baka siya yung gumawa talaga ng malaking kasanhanan sa inyo. Kasi isipin mo na lang ha, napipigil niya yung swerte mo eh. And nung umalis siya, parang ang daming blessing na pumasok sa inyo. Okay, nakikita ko mataas yung pangarap niyong dalawa, pero parang kahit anong gawin nyo, parang ang daming challenge, ang daming nagpipigil, para hindi mangyari yung mga pinapangarap niyong dalawa. Okay, so yun yung kinakalungkot mo dito kasi ang dami niyo na sanang pinangarap eh.
As in, nakasettle na siya. Magsasettle down na lang talaga kayo. Ang problema lang guys, ayun nga, parang umatras itong person mo. Pero ngayon parang handa na siya, no? Kung talagang kayo ay parang plano nyo na magpakasal, then parang umatras itong taong to, nakikita ko na parang gusto niyang bumalik. Alam mo, parang tanga lang, di ba? Na parang bigla kang umalis, tapos babalik ka ng ganun-ganun lang. Nang hindi mo man lang pinag-isipan yung mga magiging resulta na parang pagdating pala ng araw, babalik ka naman pala eh. Di sana, hindi ka naggumawa ng ganitong kamalian. Isipin mo na lang yung tiwala. Ang hirap na para sa inyo na ayusin yun. Okay? Mahirap na makipagkasundo dyan sa taong yan. Tingnan natin. Ano ba yung readiness naman? Ano po itong readiness? Spirit guide. Ano ba itong readiness? Spirit guide. Meron tayong stand up for yourself. Ayan, no? Babalik siya sa inyo and as sinasabi sa akin dito, guys, gusto niya mag-reach out. Pero parang may pagtatalong mangyayari, no? Galit ka sa taong to. And yung pinapakita sa akin, naiinis ka sa kanya. Kasi kaya mo na yung sarili mo eh. Kung sana noon. Okay? Na parang hindi mo pa kaya na tumayo sa sarili mong mga paa, na masyado kang dumepende sa kanya. Sana noon pa. Eh ngayon kasi parang nasanay ka na nang wala siya eh. Na parang ang dating dito, ayan, may turok pa pala ako dito, guys. Ayan. Nakikita nyo ba? Turok ng dextrose. Ayan, sakit nga eh. Natanggal kasi rito. Yung dito nilagay. Ayan, by the way, session. Okay, so yun. May pagtatalong mangyayari. Once na mag-reach out siya. Okay, then siguro hindi yung pinaghahandaan niya yung mga pwede mong iribat sa kanya, yung pwede mong ikagalit sa kanya. Pwede kasi na magkarelasyon kayo pero parang ramdam mo na unti-unti siya lumalayo, unti-unti siya nagiging cold. Bakit parang hindi mo na siya maramdaman? Ganon. Tignan natin ano ba itong illness. Okay. Ano ba itong illness? Meron tayong, diba? Stop complaining. Nasasaktan ka, pero naiinis ka rin at the same time. Kasi ang dami niyang paliwanag, ang dami niyang pasikot. Bakit hindi niya pa i-direct to the point? Bakit kailangan niya magsinungaling? Alam mo na yung totoo eh. Ni-interrogate mo tong taong to. Pero kasi ang dami niya pang, ang dami niya kino-complain, then ikaw parang hindi ka naniniwala. Kasi ang dating sa akin dito guys, parang alam mo na yung totoo. Okay? So, hayan. Nakikita ko pa rito na nahihirapan ka. Nahihirapan kang i-adjust yung sarili mo dun sa sitwasyon na parang kahit saan mo talaga ilagay yung sarili mo. Parang ang hirap maniwala eh. Parang ang hirap maintindihan yung mga paliwanag niya, yung mga dahilan kung bakit bigla siya naging cold, kung bakit siya umalis bigla. Hindi ka naniniwala kasi dun eh. Okay, tignan pa natin ano itong family planning. Mas ang dami niya guys, dito, alibay. Oo. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Ano yung dahilan? Kung bakit siya biglang nag-cold, bakit biglang na lang siya nawala ng time, bakit minsan hindi ka nakasama doon sa mga plano niya. So, ayun. Ano itong family? Okay, I deserve abundance. Ayun. Diba? So, nakikita ko rito, guys. Gusto mo nang bumuo ng pamilya, pero hindi maibigay sa'yo ng person mo. Siguro ayaw niya. I know. Lumalayo siya. I know, don't turn back. Parang pag ito yung pag-uusapan nyo, ayaw niya. Ayaw niya na mag-settle down. Ayaw niya mapunta kayo sa higher commitment. Yun yung pinapakita sa akin dyan. And isa pa, hindi pa ready. Hindi pa daw siya ready. So, ikaw, ang dating sa akin dito, I deserve abundance. Parang deserve ko naman siguro to, no? Na illegal mo.
napakisamahan mo, parang ang tagal na natin, hanggang ngayon nandito pa rin ako. Parang ang tagal na natin, wala ka pa rin plano. Parang ganon. So, ikaw, napapaisip ka na parang deserve ko naman siguro itong mga bagay na dinedemand ko. Pero hindi niya nga kayang ibigay sa inyo. Okay, ano tong profession? Ano po yung profession, Spirit Guide? Ano po tong profession? Meron tayong spread the love. Ayan. Alam nyo guys, dapat daw naniniwala ka pa rin sa pamilya mo eh. Sa nanay mo, sa tatay mo, na nag-a-advise sa inyo patungkol dito. Na nagsasabi sa inyo na hindi mo na to deserve na. Parang ganon. Hindi mo na deserve yung ganitong klase ng treatment. Or hindi mo deserve yung taong yan. Okay? Ayan, ina-advisean ka nila pero kagaya nga sabi ko, pinaglaban mo to. Kunti mo pamilya mo, kaibigan mo, nilayuan mo kasi pinaniwalaan mo siya. Okay, ganon ka nabaliw sa taong to, no? Ngayon, kung hindi ka naman nakaka-resonate, kung hindi ka naman nabaliw sa taong to, syempre, hindi para sa iyo reading, no? Kasi yung nasasagap ko rito, guys, is para dun sa pinaglaban yung mga maling tao. Okay, so ayan, no? Alam nyo, guys, minsan, yung sinasabi sa atin ng pamilya natin, totoo yun. Ngayon, kung pagdududahan nyo yun, pwede nagmamatigas ka. Ayaw mong makinig sa kanila kasi isa lang ibig sabihin nun, nawawalan ka ng respeto sa family mo or nakikita mo kasi yung sitwasyon nila na parang hindi nyo nga nagawa sa sarili nyo eh. Tapos i-advise nyo pa sa akin. Parang ganon. Okay, tignan natin ano ba tong good news. Ano ba tong good news? Ano tong good news na paparating sa inyo? Spirit guides. It's not the end, only the beginning. Diba? Hindi pa raw ito guys ang katapusan para sa inyong lahat. Kasi nagsisimula ka pa lang. Hindi siya yung wakas. No? Siya yung simula. Okay? Siya yung dahilan kung bakit ka lalaban. Siya yung naging dahilan kung bakit ka magiging malakas. Siya yung dahilan kung bakit pinapasok ka ng swerte ngayon. Okay? Kung hindi niya ginawa sa inyo lahat to guys, ang pinapakita sa akin dito, hindi ka magiging ano ka ngayon kung hindi dahil sa person na to. Kung paano kanya tinrato noon, hindi ka magiging matatag. Kung hindi kanya guys tinratong basura dati, hindi mo makikita yung worth mo. Kasi parang kailangan mo lang siyang maranasan. Okay? Parang kailangan mo lang maranasan yun para makita mo yung sarili mo. Kung sino ka sa future. Kasi pwede nabulag ka eh. Ngayon, nakikita ko na parang nandun ka na sa bagong ikaw. Oo. Ganon. Tignan pa natin. Doon tayo sa nararamdaman ni Ferguson. Okay? Okay. Meron mo ditong year of the year of the lion. Kasi may nakita akong year of the lion dito. Yun yung nyo. Zodiac animal ba tawag doon? Animal zodiac ba? Tama ba? Hindi ko na sure, no? So, by the way, tignan natin nararamdaman ng person mo sa'yo. Nararamdaman ni person sa'yo. Meron tayong decision, statement, stuck in the middle, blind to the truth. Nagbubulag-bulagan pa rin daw siya, guys. Okay? So, yun nakikita ko sa person nyo, guys. Ano to eh? Hindi pa rin siya makapag-decide until now. So, siguro isip bata pa rin. Kasi until now, di siya makapag-decide eh. Ano ba talaga yung gusto niya mangyari sa buhay niya? Okay? Ang nangyayari kasi, guys, para siyang kabuti. Lulubog lilitaw sa buhay mo. Urong sulong. So, para siyang isip bata. Parang ano ba? Ikaw yung dapat nagdadala ng relasyon natin eh. Parang ganon. Pero hindi mo kasi makikita sa kanya. Kasi nga, top swords. Alam niya yung totoo eh. Alam niya kung ano yung gusto niyang gawin. Pero hindi siya makapag-decide pa rin. Hindi niya i-go yun. Okay, sige. Tingnan natin. Okay, so meron tayong 8 of Wands. Swift movement. Do it now. Rapid events. Direct action. Oh.
May nakikita ko dito guys, it's a person mo. Mukhang gagawa to ng hakbang. Nagkuha talaga siya ng hakbang guys. May communication or possible na travel papunta sa inyo. Parang gusto niyang, magbiyahe papunta sa inyo. Meron siyang gustong i-clarify. Meron siyang gustong linawin sa inyo. Okay, so parang, parang bahala na. Kasi yung, ang datingan dito, bara-bara lang yung bigla niyang pagpaparamdam. Okay? Tignan natin. Meron tayong Queen of Cups, caring, emotionally, mature, empathetic, and loving. Okay, so ayan guys. Queen of Cups kasi pagpapatawad to. Parang, ang iniisip niya rito, parang bahala na ako na mangyayari. In-expect niya, sana mapatawad niya ako. Parang ganun. So, expect mo ha, medyo imamanipulate ka nitong taong to. May nakikita ako na parang, ano ba tawag dito? Parang iaano ka niya eh. Itatry ka niyang paikutin ulit. Okay? So, mag-iingat ka sa energy ng taong to ha. Medyo negative to sa akin eh. Okay, clarify pa natin. Meron tayong Ace of Pentacles, business opportunity, money is coming, new abundance, stability. Okay, so ayun. Gusto daw niya muna mag-focus sa kaperahan niya. May travel ako nakakita sa kanya. Nagbabarko ba to? Or nasa malayo? Malakas yung fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Air sign, Aquarius, Gemini, Libra. So, yun yung nakikita ko dyan. Siguro gusto niya lumipat malapit sa'yo. Or lumipat sa company mo kung parehas kayo nagbabarko. Kasi may nagbarko kanina. Ayun o. Sabi ko sa inyo, malakas ang Year of the Lion. Okay, or malakas ang Leo. Leo energy. Tignan natin. Additional message nararamdaman ni person sa inyo. Meron tayong, nasasaktan siya guys. So, siguro isa sa mga naging conflict yung dalawa is sa trabaho, baka hindi nyo kayang i-work out yung LDR. So, nahirapan kayo, nahirapan din siya, hindi niya alam kung paano niya i-work out, nawalan ng tiwala sa isa't isa. So, yung malinaw guys na pinapakita sa akin dito, parang ginive up, or biglang naging cold, or baka kasi pawala-wala yung signal. Okay. Nararamdaman ni person sa inyo. Spirit guide. Ano pinararamdaman? Okay, so meron tayong I'm ready to leave a situation or mindset that has not served me and hindered my growth. Okay. Siguro hindi mo siya sinusuportahan sa gusto niya mangyari. Okay, meron siyang gusto mangyari sa future niya, sa success niya, kasi mukhang ambitious tong person mo. Pero kasi, ang dating sa kanya, pinipigilan mo siyang mag-grow. Okay, so parang aalis na lang ako dito. Baka hindi ako para sa'yo, parang ganun. Okay, baka daw hindi kayo compatible. So parang gusto na lang niya umalis sa sitwasyon, kahit mahal ka niya. Tignan pa natin. Additional message na nararamdaman ni person sa'yo. Meron tayong attached to my ex. Diba ikaw yan? Attracted pa rin sa inyo. Ex ka niya, diba? I am attached to my ex emotionally, physically, and or spiritually. I need time and space to break this connection. So, nagtatry siya mag-move on, guys. Gusto niya nang i-end yung connection yung dalawa. So, parang kailangan niya lang daw muna talaga ng time. Kung bakit hindi kanya kinakausap, is nag-move on na siya. Okay, pero attracted pa rin siya sa inyo. Mahal ka pa rin niya. Hindi niya lang talaga alam kung paano mag-move on. So, siguro, alam niyo yon, habang ginagawa niya yung pag-move on, marirealize niya na, ay, mahal ko siya. Hindi pala ako dapat nag-move on. Dapat pinag-uusapan namin. Parang ganun. Dapat nilalaban namin to eh. So, hayan. Nagiging matured na yung person mo rito. Okay, sige, tignan pa natin. Meron tayong nervous.
You make me nervous even just thinking about you. I get nervous. I'm not sure what to say or how to act around you. So guys, sa nakakita ko dito, kinakabahan siya. Ayun, inulit ko lang, no? Tinagalog ko lang. So, alam mo, urong sulong, ganun nga yung pinakita ng card, urong sulong, parang gusto niyang umalis, pero attracted pa rin. Hindi ka naman niya kaya kausapin kasi kinakabahan siya. Hindi niya alam kung paano yung i-action niya. Kasi yung ginawa niya nga is bigla na lang siya naglaho, bigla kang ginos, or biglang hindi na lang nagpaparamdam. Ano ba, parang bubuo ka na ng bagong pangarap sa iba eh. Parang ang dating sa person mo guys, gumagawa na siya ng bagong mundo niya sa ibang tao. So, ngayon, siguro hindi nag-work, no? Since LDR kayo, hindi nag-work, kaya bumabalik siya sa inyo. Ang problema lang, hindi niya alam kung paano niya ayusin itong connection na to. Okay, hindi niya alam kung paano kanya kakausapin. Kasi nga ganito yung nangyari. Kinakabahan tuloy siya. Ito yung mga resulta talaga ng mga padalos-dalos na desisyon eh. Okay, meron tayong isn't goodbye. This isn't goodbye. I don't want to walk away, but it's what best for me and us right now. This isn't goodbye. We will be together again soon. Diba? So, in the near future, magpaparamdam pa rin to. Hindi pa naman daw to guys totally na maalam sa inyo. So, baka hinanap niya yung sarili niya, baka nawawala. Or baka naman kasi kailangan niya lang muna siguro ng bagong hangin, makalanghap ng bagong environment sa ibang tao. Bagong hangin, no? Okay, bagong environment. So, ayan. Kasi sabi niya rito guys, hindi naman totally. Kailangan niya lang siguro talaga ng space. Naguguluhan na siya. Nahihirapan din siguro siya guys, ispelengin yung pag-uugali mo. Pwedeng may pabago-bago ka rin na personality. So, ang dating sa person mo guys, paano ko ba ito ilalaban? Pabago-bago siya. Diba? So, tingnan natin. Additional message. Meron tayong soon. I'm going to contact you soon. So, diba? Yan, kukontakin ka daw niya, guys. Kaya mo muna mag-isip tong taong to. Medyo magulo. Tingnan natin. Okay. Additional message. The person sa'yo. Ano yung gusto sabihin ni person sa'yo? Meron tayong, I wish you were next to me. Hindi nga kayo magkasama, LDR kayo. Kasi siguro na-attract sa iba. I've been fighting a battle I can't win. Ayun. So, sabi ko sa inyo guys, parang may pag-uugali ka rin na ang dating sa person mo, ang hirap ispelengin. Kasi ang dating sa kanya rito, pabago-bago ka ng mood, parang gusto kanyang ilaban, pero parang ayaw mo sa kanya, ngayon pag lumayo siya, parang hinahabol mo siya, pag nandiyan naman siya, tinataboy mo siya, so saan na siya lulugar? So, ang nangyari dito guys, parang hindi ako manalo-nalo sa'yo, parang hindi ko na alam kung ano yung dapat kong i-action, parang ganon. So, tignan pa natin, additional message. Ni person, meron tayong what's the point of it all? Diba? Parang di kanya maintindihan. Siguro bigla ka na lang nambablock, bigla ka na naglalaho. Di mo pinapaliwanag sa person mo. Hindi naman yan spiritual siguro, no? Ginagawa mo literal na manghuhula yung person mo. Hindi niya naman ramdam. Ano yung kinakagalit mo. Mali mo naman guys, etong si person mo, manhead, diba? Etong si person mo, isip bata, hindi niya alam yung mga ganong bagay. So, kailangan nyo guys ipaliwanag. Tignan natin yung zodiac sign sa side ni person. Meron tayong Libra, Pisces, Aquarius, Scorpio, Cancer, and Gemini. Meron tayong Gemini, Aquarius, Pisces, Libra, Capricorn, Taurus. So, bigyan ka ng number, baka mansa rin yung or birthday, no? Meron tayong number 7, 8, 12, 9. Last. Meron tayong 6, 10, 11, and 7. Ayan. Ayan yung mga number. Baka mansari. Tignan natin yung nararamdaman ni person. Person. Ikaw naman pala, sorry. Nararamdaman mo.
Okay. Nararamdaman mo kay person. Let me go. You deserve all the good things in this world, and right now, I am not in a space to give you the type of connection. You deserve live your life and let me go. Diba? Ikaw na rin pala yung nag-goodbye. Playing games. This is a game to me the way I'm acting, responding, or posting it to get your attention. Ano ba to, guys? Parehas kayong pakipot. Parehas kayong gusto niyo isa't isa, pero parang may topak ba kayo, guys? Parang lakas ng toyo niyo ng person mo, guys. Parang ang immature na tong relasyon na to. Okay? Ayan. Attached to my ex. O, attracted pa kayo sa isa't isa, guys. I am attached to my ex emotionally, physically, and or spiritually. I need time and space to break this connection. So, nag-move on ka rin. Tignan natin yung zodiac sign sa side mo. Meron tayong Capricorn, Libra, Sagittarius, and Scorpio. Meron tayong Libra, Pisces, Aquarius, Gemini, Cancer, and Scorpio. Okay, Leo, Aries, Virgo, Scorpio, Cancer, and Sagittarius. Number 6, 6, 2, 6, 5, 8. Last one. O, 6 ulit. 6, 7, 5, 4. 1 pala. 6, 1, 5, 4. Okay. So, in the near future. Saan na ito mapunta? Meron tayong commitment. Binding, obstruction, contract. Ayan. Ayaw nyo ng commitment. Or gusto nyo nang umalisit sa relasyon na to. Pagod na. Meron tayong relaxation. Ayan. Gusto na mamahinga. Parang gusto ko nang lumaya. And ganun din yung person mo. Sige, pinalalaya na kita. Same kayo. So, in the near future, guys, ay na ng commitment. Baga, same kayo. Gusto nyo na ng stability. Okay, so yan guys. Ito lang po ang inyong daily love reading. Again, bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.